Mabubuksan ng House Prosecution Panel ang mga bank account ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio sa impeachment trial kaugnay ng pagtalakay ng kanilang hindi umano maipaliwanag na yaman. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Para maungkat ang umano'y di na ipapaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, ipapasabpina ng House Prosecution Panel ang bank accounts ng bise at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Meron po kami listahan ng mga bangko at account numbers po ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanyang pong asawa. More than 5 yung pong banks that we had identified. So we will probably do a sampling of the bank accounts. You don't need to subpoena all of it. Kabilang din sa 25 testigong posibleng iharap ng prosecution ang mga opisyal na mga bangkong yan. Bukod pa sa ilang opisyal ng Securities and Exchange Commission at Anti-Money Laundering Council. More than 5 witnesses po yung pong maisasalang for unstringled. Bank officials na meron pong personal knowledge dun po sa mga bank accounts ng mga asawang Duterte party. We have to see also the progress of the trial, no? Kung kailangan pa ba o hindi na. Pinag-aaralan din kung ipatatawag pa ang mga opisyal ng Civil Service Commission at Department of Budget and Management na nakakaalam ng sahod sa mga posisyon ni Duterte bilang bise at noong mayor pa lang at vice mayor. Ayon kay House Lead Impeachment Prosecutor Representative Jervy Luistro, kasama sa 25 witnesses, si dating Senator Antonio Trillanes IV at ang nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Kaugnay ng confidential funds ang pagharap ni Madriaga. Sa articles para sa unexplained wealth at confidential funds, may pinakamaraming testigo. Kabilang sa ipatatawag ang ilang itinuturing na hostile witnesses dahil inaasahang kaalyado ng bise. Yung mga taong involved sa utilization ng confidential funds as well as in the distribution of the alleged payola envelopes. These are officials of DepEd and OVP who are aligned to the position of the respondent Vice President. Nagbago rin ang lead prosecutor sa ilang articles matapos bitawan ni Luistro ang pagiging lead para sa articles sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Nagwo-workshop na ang prosecutors bukod sa mock trials. Iginiit din nilang dapat ay pisikal na nasa paglilitis ang mga senator judge imbis na mag-teleconference lang. They need to see the demeanor of all these witnesses for them to decide whether the witnesses are telling the truth or otherwise. They should be present during the casting of vote because that is a constitutional duty to the sovereign Filipino people. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.